Magsimula tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita, isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Upang tayo maging marapat sa pagkaparangal sa Kanya at pagdakila, siyempre, sa poong Diyos sa pamamagitan ng misang ito. Halina tumingin muna tayo ng awa sa Diyos. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakidasal po ang mga tumutulong sa ating simbahan kasama ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong habag na di malirip, minarapat mong hiranging Apostol San Mateo. Kaming tinutuwang lubos ng kaniyang halimbawa at pagdalangin ay pagintapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y magiging mapagkakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag. Isa ang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa ating bininyagan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y na may ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig.
Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uunlad sa susunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya na ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang araw sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtawag ni Kristo kay Mateo at ang simula na ng pagbabagong buhay nito. Bago ang pagbabagong buhay, hindi maganda ang kanyang buhay. Isa siyang makasalanan. Sapagkat siya ay isang publikano, he was a public sinner. Bagamat lahat naman ay makasalanan, kahit naman ang mga Pariseo na sinasabing separated ones, ay in one way or another will acknowledge their sinfulness in the eyes of God. Pero iba kasing level ang pagiging makasalanan para sa mga Hudyo ng mga publikano. Inasmuch as sila'y mga Hudyo, pero nagtatrabaho para sa mga sumakop sa kanilang Romano. Kaya't sila'y nagpapayaman at the expense ng kanilang mga kababayan na minsan ay kanila ring nagugulangan habang pinapayaman nila ang mga dayuhang sa kanilang mga kababayan ay nagpapahirap naman. Higit sa lahat, ang mga Hudyo kasi sumasambayan sa iisa at tunay na Diyos lamang. Ang mga Romano ay sumasamba sa mga peke ng maraming mga Diyos-Diyosan. So in effect, parang pinaglilingkuran na rin ni Mateo ang mga Diyos-Diyosan na ito. Kaya napaka-traidor na niya sa bayan, napaka-makasalanan pa niya sa harap at sa mata ng karamihan. Walang makikipag-deal sa kanila, walang makikipag-usap, makikirelate sa kanila. Liban kung mapupwersa lang talaga, kung magbabayad sila ng buwis kay Mateo, doon lamang nila kakausapin siya. Baka nga kahit ang kanyang pamilya ay nahiya o naiilang maki-associate sa kanya. Baka nga ang kanyang pamilya ay hindi tumatanggap ng pera mula sa kanya. Itinuturing siya ng mga Hudyo na kalaban ng lipunan at maging ng Diyos. In fact, sa templo kapag sasamba ang mga taong tulad ni Mateo, hindi sila pinapayagang pumasok. Kahit ang kanilang mga iaalay ay hindi tatanggapin sapagkat marumi.
sa mata ng mga Hudyo si Mateo at maging ang mga bagay na ma-associate sa mga taong ito. Pwede nating isipin kung gaano kabigat ito kay Mateo. Anong silbi ng pera? Anong silbi ng proteksyon ng Roma kung sa mga tao, maging sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa Diyos, ay hindi ka naman mahalaga. So yun ang struggle from within ni St. Matthew. At yun ang hinilom, pinagaling ng Panginoon sa Ebanghelyong napakinggan natin. Sinusubaybayan ko po ngayon ang magandang Netflix series na The Chosen. Palagi ko matagal na ito. Ngayon ko lang naasikasong tingnan. Paminsan-minsan, magkakain ako, pinapanood ko ang isang episode. Panoorin po niyo, by the way, hindi kung ano-ano pinapanood ninyo. Ito, matutuwa kayo, matatouch kayo, ma-inspire kayo. Ang isa sa mga eksena gusto ko yung pagtawag ni Kristo kay Mateo. Kasi, ang galing ng aktor pinakita talaga sa pagganap niya na si San Mateo hindi makapaniwala. Me? Ako? Ako itong tinatawag mo? Kasi minsan lang ito nangyari sa kanyang buhay. Lalo pa simula na siya maging publikano na may nagpahalaga sa kanyang kapwa-tao at may nagpahalaga sa kanya na Diyos. Bagamat hindi siyempre maliwanag kay San Mateo that time kung sino si Jesus, na si Jesus ay isang tunay ng Diyos, alam ng lahat na may kakaiba kay Jesus. Naniniwala ang lahat na sugo ng Diyos si Jesus. Kaya yung pagtawag ni Kristo kay Mateo, iba yun para kay Mateo. And on sa level ng isang kapwa-tao, maliwanag. Nakita niya si Jesus, dumaan sa harapan niya. Nadinig niya, tinawag yung pangalan niya. At naramdaman niya sapagkat inakbayan siya. Doon sa eksenang ito, naramdaman ni Mateo ang pagmamahal, hindi lang ng Diyos, kundi ng kanyang kapwa-tao. At yun na nga po ang naging simula ng kanyang pagbabago. Hindi yung magagaling na sermon siguro ng mga skriba at pariseo na nagkukot pa sa Biblia. Hindi yung mapanuring tingin ng kanyang kapwa sa kanya. Hindi yung hindi pagkibo ng kanyang mga kapwa Hudyo sa kanya, maging ng kanyang kamamilya bilang parusa. At hindi yung mga masasakit na salitang sinabi sa harapan at sa likuran niya, kundi yung pagpaparamdam sa kanya ng Diyos at ng kanyang kapwa sa katauhan ni Jesus ng kanyang halaga. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang lalaki na nagpunta ng simbahan, sinama siya ng misis niya. Unfortunately, hindi niya na-silent mode na i-off ang phone niya. May tumawag sa kanya. Di tumunog. Sa katarantahan niya, hindi niya agad na-i-off. Lalaglag pa niya yung phone. Kaya, ang daming na-istorbo. Sakto pa namang nagsesermon si Father. Kaya ayun, pati siya nasama sa sermon ni Father. Tapos, saan man siya tumingin, yung mga matatalim na tingin sa kanya ngayon, nung mga nagsisimba, ay hiya siya. At nadagdagan pa ng pauwi na sila ng miss niya. Sinermonan siya. Sinisisi siya. Hiya ako sa'yo, sabi ng miss niya. So, nagkapatong-patong na. Dapa na siya, mas nasubsub pa. Dahil doon, hindi na siya muling nagpunta ng simbahan na yon. That time, kinagabihan naman, that day, naisipan niyang pumunta sa isang bar. Kasi nga, to unwind. Dahil feel na feel pa rin niya yung judgment sa kanya, yung humiliation na naranasan niya. Murder siya ng isang beer. Dahil, alam niyo na, wala pa rin sa sarili niya, lutang pa rin siya, lula pa rin. Naitapon yung beer, may natapunan pa, ang daming nakakita. Sa loob-loob niya, naku, malas talaga. Ano ba naman buhay ito? But he's surprised. Alam po ninyo, yung natapunan niya ng beer, hindi nagalit. Sabi sa kanya, Brad, okay ka lang ba? Para kasing wala kang sarili mo Okay lang? Tapos yung waiter, lumapit sa kanya, pinunasan yung natapon niyang beer sa mesa, pati yung mga beer sa braso niya, dun sa suit niya. Tinatanong din, okay ka lang ba? Tapos binigyan pa siya ng libreng complimentary drink ng manager. Sabay tapik sa balikat niya, sinabi sa kanya, okay lang yun, ano man yun. Hindi naman perfectong buhay, lahat naman nagkakamali. Okay lang yun, Brad, relax. Hindi siya makapaniwala. Natanggap niya yung ganong trato sa kabila ng mali niya nagawa. Alam niyo, mula noon, gabi-gabi, nagpupunta na siya sa bar na yun. Nabaligtad. Dapat sana simbahan, siya natrato ng maganda. Para sa simbahan siya lagi nagpupunta. Sa bar siya natrato ng maganda. Doon, naging parokyano.
doon napunta. Mga kapatid, minsan, o baka nga kadalasan, ang makapagpapabago o malaki ang maitutulong para sa pagbabago ng ating kapwa-tao. Lalo tigit kapag nagkamali o nagkasala, ito ay naroroon sa ating pagkatrato. Doon nakasalalay. Iyon yung inisyal na pagbabago ng isang tao. Kapag hinusgahan natin yan, kung ano yung pag-uugasgan natin sa kanya, paninindigan niya yan. Talagang magiging gano'n na lamang siya habang buhay. Kapag nilayuan mo yan, lalayuan ka rin yan. Mas lalayo yan sa'yo. If you say things to him or to her offensively, your point will be taken defensively. Ay, tandaan po natin mga kapatid na yung mga nagkakamali, yung mga nagkakasala talaga, maluwag ang turnil nyo yan. Hindi kumpleto sa pag-iisip yan. Nako, kung sakto sa turnilyo, sa higpit ng turnilyo yan, sakto sa pag-iisip, magkakamali ba yan? At paninindigan ba nila pagkakamali nila kung sakto sa pag-iisip yan, kung matino yan, kung masikip ang mga turnil? Hindi. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya haba-haba ng pasensya, haba-haba ng pangunawa. Tama namang kuminsan, dapat idaan sa santong paspasan, pero sana bago yan, maging marahan muna. Huwag tayo maging taklesa. Maging mapangunawa muna, mapagpasensya, makisama muna. Huwag makisama, ha? Iba yung kakalingain mo yung maling ginagawa. Kalingain mo siya, iparamdam mo muna sa kanya yung, ano bang punto mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Pumasok ka muna sa kanyang mundo nang hindi gagawin yung mga maling ginagawa nito. Iparamdam mo muna siya sa kanya na nagmamatter siya, mahalaga siya. Kaya't kung ano man yung gagawin na sasabihin mo pagkatapos no, na hindi panghusga, kundi nagmamalasakit ka lang talaga sa kanya. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon kay Mateo at sa marami pang mga makasalanan, katulad ng narinig po nating mga nakakasalo niya sa Ebanghelyo, nakikisama siya, pero hindi nakikisama. Lumulublob muna siya para intindihin sila, para mag-invest ng magandang pakikisama sa kanila, at yun na ang kanyang ginagawa upang unti-unti na maitama sila. Hindi ka kasi pakikinggan ng tao, kahit pa yan ay asawa mo, kahit pa yan ay kapatid mo, kahit pa yan ay anak mo, kahit pa yan ay magulang mo, kung wala kang unang nai-invest na pagmamahal, care at malasakit sa kanila. Ay baka nga kaya gumagawa ng mali yan ay dahil nagkulang ka sa pag-i-invest ng pagmamahal, malasakit sa kanila. Tapos saka ka lamang entra, saka ka mo lamang silang mapapansin kapag mayroon silang maling nagawa. Anong mabubunot mo na magandang pwedeng maging reaksyon sa kanila kung hindi ka naman nagtanim nito sa puso't damdamin at isipan nila? Di ba? Wala kang mabubunot kung wala kang sinuksok. Magsuksok ka muna ng pakikisama at ng pagmamahal, pagpapahalaga sa kanila upang kapag kinakailangan mong maitama ay makaangot ka, makakuha ka, makaani ka ng magandang reaksyon mula sa kanila. I-describe ng Panginoon ang kanyang sarili sa ating mabuting balita bilang manggagamot. Pero tingnan po ninyo kung paano siya ng gamot. Kung gagamit po tayo ng paglalarawan, di ba minsan ayaw natin ng mga gamot. Ayaw nating inumin, ayaw nating ipahid yung gamot, ayaw nating i-inject sa atin yung gamot. Maraming dahilan, nandyan yung takot, nandyan yung pagod na tayo sa gamot, iba-iba. So, anong ginagawa ng mga magbibigay, magpapatik, magpapahid o mag-inject ng gamot? Kinukondisyon ka muna. Halimbawa ako, ayoko ng injection. Kinukondisyon mo na ako. Pade, kayang-kaya. Yan. Tusok lang, konting-konti lang yan. Di mo mararamdaman. Parang kagat lang ng langgam. Umalit langgam. Ano yung kukondisyon ka? Okay, Father, okay na. Ang ganun ba? So, ganun. I-condition natin yung tao upang magkaroon mula sa kanilang magandang tugon. Gawin mo nating nasa kondisyon yung tao. Yung kondisyon na ating sasabihin at gagawin para sa kanya ay para sa ikabubuti niya dahil para sa atin siya ay mahalaga at hindi dahil pinupulaan lamang natin siya at hinuhusgahan. Ganon sana. Mahirap po ito. Pero kung dito naman nakasalalay ang pagbabago ng isang tao, lalo pa kung ang taong ito ay mahalaga sa buhay mo, then it's worth the sacrifice. Ito sana mga kapatid ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat nakasalalay nga po dito ang pagbabago ng isang tao. Lalo pat nakagawa na tayo ng mga hakbang na napaka-stricto, napaka-harsh, napakasakit, napaka-mapanghusga. Tapos, ang tao hindi naman nagbago talaga. So, magandang i-take natin ito. Yung ibang style naman, yung style ng ating Panginoon sapagkat
napatunayan na niya na effective yan. Besides, nagbago man yung taong sinigawan mo, hinusgahan mo, pinarusahan mo, nilait mo, kinipit mo. Anong uri ng pagbabago yan? Dahil sa takot lang, hindi ganun dapat. Ang pagbabago dapat ay yung hindi napipilitan, bukal sa loob. At mangyayari yon sa mga katulad ni San Mateo. Kung tulad ni Kristo, ipaparamdam muna natin sa tao ang halaga nito kahit nagkamali o nagkasala. Ito sana ang hilingin nating biyaya para marami pang mabagong mga tao. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatamas, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos ang hindi ko kakayanin. magagawa Gagawin ng Panginoon para sa akin. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko, kung di sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam niya ang kakayanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo. Alam niya ang kailangan mo ang tulong niya. Alam niya ang pagod na ako, hirap na ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo. magdiringgin ang Diyos. Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ako para sa pagbabago ko at pagbabago ng kapwa ko. Tulungan mo akong magkaroon ng mahaba pang pasensya upang unawain siya. Mapili ang mga salita na sasabihin ko sa kanya, ang mga aksyon na gagawin ko para itama siya. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat nakasalalay dito ang pagbabago niya. Ayaw kong hindi niya ako maintindihan sapagkat ang layunin ko naman ay para sa ikabubuti niya. Tulungan mo ako, Panginoon. Kung hindi pa rin siya magbago, nakahanda ako. Ako ang baguhin mo. Mas lumawak pa ang pangunawa ko. Mas lumaki pa ang puso ko para mahalin ko pa rin at hintayin ang pagbabago ng tao. Hallelujah! Mahirap, pero kakayanin mo. Hallelujah! Sapagkat nakasalalay dito ang pagbabago ng tao. Siya ay muling babalik sa atin kung paano para sa akin ay namatay. Paano ay masakit mo lang mapapalo. Hallelujah! Pero siya, ito ay makita niya. Hallelujah! Na para din ako pinapako sa krus para lamang mabago siya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng pag-isip, tatambalan ng grasya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat kung ikaw ay naghahangad ng pagbabago ng isang tao, basta lahat ng Diyos kung gumagawa ka ng paraan, gumagawa din siya ng paraan, pero magandang nakikipagkaroon. Magandang may umaasa pa rin ang pagbabago ng tao ito at hindi ang Diyos lang. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maaari magtagal hanggat hindi nagigising ang tao ito sa katotohanan. Pero sigurado ko sa ng effort mo ay hindi masasayang. Lalapit kay Jesus. Lahat po sa lahat mangyayari. Walang hindi pwedeng maging epektong mabuti. Papuring sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nawa
Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawain itong hayaan ng sambayan mo na iyong inaaruga sa pananampalataya na tinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol tulad ni San Mateo ay salik at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na naging siawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na namatay na. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na birhen ang Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin at huwag kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa Hiniling namin kami hadiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo ng lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gising sa umaga, kay ganda, kay ganda. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ibigay matiyain buhay upang purihin siya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan, ay siyang sanhi ng masayang pagkapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Pagkalubong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin kaming mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, na ngayon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na bira ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magpaliglob sama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. sa paanan ni Kristo, tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa ay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalulwatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya'y nawa. Mahal na bira ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pananalangin at sa inyong suporta sa mga paggawain pa ng ating simbahan. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa iyo